narito ang tampok na kasaysayan ng buhay ni Veronica. Nasaan ang kaligayahan? Dito sa ating dulang, mga ginintuang kasaysayan. Saan ka galing, Daddy? Sabi ng katulong, umalis ka raw. Sa isang kaibigan, Iha. Namasya lang ako dahil matagal na kaming hindi nagkikita. Talaga? Sa kaibigan nga kaya? Oo. Nagpunta ako roon para naman ma-relax ako. Sige na, papasok na ako sa kwarto ko. Duda ako kay Daddy. Parang meron siyang tinatago sa akin. Mula kasi nung hangaan niyang pangit na si Nika, nagbago na siya. Pero hindi bale. Malalaman ko rin kung ano ang sikreto niya. Pero ngayon, kailangan ko munang asikasuhin ang plano ko kay Nika. Uy, Besh. Pupunta ka kay na Georgia? Oo, Betsy. Bakit? Humihingi siya ng help para sa problema ng jowa niya. Pwede ba akong sumama? Huwag na. Stay ka na lang here. Bantayan mo yung alaga natin, ha? Sandra? Pwede ba kitang nakausap? Pwede kaya pagdating ko na lang aling kalidad. Kasi may naghihintay sa akin Usap na lang tayo later. Ano, Caridad? Nasabi mo na ba kay Sandra? Talagang sasabihin ko na sana kanina. Kaso, paalis siya Naisip ko, baka hindi pa ngayon ang panahon. Kaya hindi natuloy ang pag-uusap namin. Kasi sasabihin ko rin yun sa kanya. Tigyan po lang ako na magandang pagkakataon. Manang! Ay, Handa na pong lunch. sige, Lude. Maiwan ko muna kayo dyan. Thank you po. Aling Chari, ano ba yung sasabihin niyo dapat kay Beshi? Problema ba yun? Baka makatulong ako. Ay, hindi naman problema ang sasabihin ko. Tungkol lang yun sa hindi natuloy na bakasyon natin. Sa ibang araw ko na lang sasabihin kay Sandra. Ayon sa balitang nakarating sa akin, tuloy pa rin si Amador sa panliligaw kay Nika. Bongga kung magpadala siya ng pagkain sa rehearsal ni Nika. Hindi dapat mahulog ang loob ni Nika kay Amador. Mapapahamak siya. Si Amador. Tatawagan ko siya. Sana na may sagutin niya. Hello, Tito Narciso. Napatawag ko ulit. Oo, Amador. Nabalitaan ko na puspusan ang panliligaw na ginagawa mo kay Nika ngayon. Wala namang masama. Wala na sila na Leicester. At lalong wala na kami ni Alon. Amador, nakikiusap ako. Iba na lang ang ligawan mo. Huwag na si Nika. Isa siyang mabuting babae. Hindi siya karapat-dapat paglaruan. At paano ka na ba nakatiyak na paglalaroan ko nga siya? Tito, si Leicester ang gumawa ng masama kay Nika. Kilala kita. Nagsiselos ka ba? Aminin mo na. Nagsiselos ka. Wala akong damdamin kay Nika. Humahanga at nagmamalasakit lang ako sa kanya. Kaya ipinakikiusap ko, layuan mo na siya. Alam mo, marunong akong
respeto sa nakatatanda sa akin. Pero kung palagi mo akong pipigilan kay Nika, hindi na kita kakausapin. Amador, Huwag ka na ulit tatawag dito. pinatay na niya ang linya. Ano ba kaya ang dapat kong gawin para mailigtas sa maling lalaki si Nika? Ano? Balikan natin ang kasaysayan ni Veronica. Nasaan ang kaligayahan? Dito sa ating dulang, mga ginintuang kasaysayan. Ay, nakakainis. Sinira ng matandang yun ang araw ko. Lagi niya na lamang pinakikialaban ang pandiligaw ko kay Nika. Lalo tuloy ako naniniwala na may gusto siya kay Nika. Tito Narciso, gawin mo na ang lahat na makakaya mo. Dahil hindi ako papayag na matalo mo ako kay Nika. Hindi. Dapat. Kanina pa ako tulog. Dahil pagod na ako sa dami ng ginawa ko. Pero, ayaw akong dalawin ng antok. Naalala ko si Reister. Ang mga happy moments namin. Kung paano kami nagkakilala. Maging ang panliligaw niya sa akin. At naalala ko rin kung paano niya sinaktan ang aking kalooban. Bakit mo nagawa sa akin yun, Reister? Bakit nakipaglapit ka kay Alona? At sa ilang araw lang na hindi tayo nagkita, nagtatukso ka na kaagad sa kanya. Sumasama mo. Minahal kita ng totoo. Yung pala marupok ka. Ngayon hindi ko na alam kung makakaya ko pang magmahal ulit. Hay na si Nika. Pumasok na siya sa studio. Kasama sina Tita Ludi at Tita Sandra. Ang hirap. Hindi ko man lang malapitan ang girlfriend ko. Dahil galit siya sa akin. I'm sorry, Nika. Naging tanga ako. Naniwala ako sa pakunwaring kabait ang ipinakita ni Alona. Yung pala, gusto lang niyang sirain ang relasyon natin. At nagtagumpay siya. Reister, Ang dati ni Alona, si Sir Narciso. Sir, nakita kita dito sa labas ng studio, kaya lumapit ako. ano pong kailangan niyo? Alam kong naghihirap ang loob mo dahil sa ginawa ni Alon. Ang sakit ho eh. Sinadya niyang magkalat ng fake news. Sinira niya kami ni Nika. Sir, wala hong nangyari sa amin ni Alona. I'm sorry, Iho. Humihingi ako ng tawad sa iyo sa ginawa ng aking anak. Sir Narciso, Gusto kong malaman mo na naniniwala ako sa sinabi mo. salamat ho.
Mabuti pa kayo, pinaniniwalaan ako. Samantalang si Nika, ayaw kong pakinggan. Maaaring sobra siyang nasaktan, kaya nakipag-break siya sa'yo. Pero sana, huwag kang sumuko sa paghingi ng tawad kay Nika. Huwag mong hayaang mapunta siya kay Amador. Ipaglaban mo ang pag-ibig mo. Balikan natin ang kasaysayan ni Veronica. Nasaan ang kaligayahan? Dito sa ating dulang, mga ginintuang kasaysayan. Hello? Ano? Totoo ba yung sinabi mo? Nagkita sina Daddy at Rayster sa studio? Na nandun din si Nika? Ha? Hindi alam ni Nika? Ano kayang pinag-uusapan ng dalawang yun? Okay. Ganun ba? Sige. Salamat sa info. O balitaan mo na lang ako ulit pag meron kang bagong info, ha? Okay. Bye. Talagang ginagalit ako ng gusto ni Daddy. Inalis ko na nga siya sa pagiging manager ko. Hindi pa rin tumigil sa pagsubaybay sa Nika na yon. Bakit ba? Parang gustong-gusto ni Daddy ang pangit na yun. May good news ako, Nika. Ano po yun, tita? Sold out na ang ticket para sa concert mo. At marami pang naghahanap ng ticket. Talaga po? Yes. Kaya nga, tinatanong nila tayo kung okay lang na gawin nating 2 nights ang concert. Okay lang ba sa iyo yun? Nakakatuwa naman, anak. Oo nga po, inay. Kahit may mga problema ako, patuloy pa rin ang pagtatagumpay ko sa aking career. Ibig lang sabihin, tinutulungan ka ni God. Tama po kayo, tita. At hindi ko dapat sayangin ang pagtulong ng Diyos sa akin. So, anong sasabihin natin sa Padu? Pakisabi po na payag po ako. Okay, yan ang sasabihin ko. Inay, sa concert ko, dapat naroon kayo, ha? Ha? Ay, aling kalidad, pagbigyan mo siya. Para naman ma-inspire ang ang anak mo. Naiinip na ako. Ano na kayang balita doon sa pinalalakad ko? Tawagan ko kaya siya. Oh! Parang narinig ako. Tumatawag siya. Hello? Kumusta? Anong balita? Talaga? Okay na lahat? Oh, very good. Kailan ko makukuha yan? No. Huwag kang magpunta dito. Ako na lang ang pupunta dyan bukas. Okay lang yun. Ayoko lang na makita ka ng daddy ko at maghinala. Ayokong may makahadlang sa plano ko. Okay? Sige. Magkita na lang tayo bukas, ha? Bye. Ngayon, Nika, pagsisisihan mo na pumasok ka sa showbiz. Pagsisisihan mo! Ano ang
masamang balak ni Alona sa pagkakataong yun. Si Caridad, anong gusto niyang sabihin kay Sandra? Mga nagsiganap, Rosana Villegas, Bobby Cruz, Susan Robles, Lionel Benjamin, Maynard Landicho Jr., Jenaline de la Cruz, James Quaton, at Chiquita Amor sa papel na Veronica. Sound effects, Jerry Mucha. Technical supervision, Eric Lucero at Bong Muyar. Musical director, Boboy Salonga. Ito ay mula sa panulat ni Telma Corporal Alcantara at sa direksyon, Phil Cruz. Veronica, nasaan ang kaligayahan? Dito sa mga ginintuang kasaysayan. At ngayon, narito ang tampok na kasaysayan ng buhay ni Veronica. Nasaan ang kaligayahan? Dito sa ating dulang, mga ginintuang kasaysayan. What? Meron na kayong bagong endorser? Oh, kaya pala hindi na kayo nag-follow up for contract signing. At pwede ko bang malaman kung sino siya? Nika Marquez! Okay. Anyway, hindi ko naman kailangan ng commercial para lang kumita. Okay? Tama. Siya na lang yung kunin nyo. Kasi wala siyang pera. Pero maghanda na lang kayo. Dahil siguradong malulugi kayo. Bye! Ikaw na naman, Nika! Kinuha mo na naman ang para sa akin! Walang hiya ka talaga! Oh, bakit nagagalit ka na naman? At sinira mo pa ang cellphone mo? Wala akong pakialam kahit mawasak pa lahat ng cellphone ko, kaya kang bumali ng marami! Bakit na naman ba? Si Nika! Inago niyang commercial na para sa akin! Ano? Oh, nakapirma ka na ba ng contract? Kaya nga hindi na ako pinapirma dahil nga kinuha na niya! Kung ganon, inalok din sa kanya ang commercial na inoffer sa'yo. Hindi niya inagaw. Iba kasi yung sadyang inagaw. Bakit ba palagi mo nalang pinagtatanggol ang babaeng yon? Pareho lang ba kayo ni Amador? Gusto niyo rin ba siya? Hindi kami pareho ni Amador, anak. Wala akong ibang damdamin sa batang yon. Hinahangaan ko lang siya. She is not your daughter! Hindi niyo siya dapat kampihan! Pero mali ang mga ginagawa mo sa kanya. Maging sa karir mo. Kaya ngayon napakadalang na ng mga alok sa'yo. Ano na magbago ka na? May time pa naman para maituwid mo mga maling ugali mo. Hindi bale. Tutal, malapit nang matapos ang problema ko sa babaeng yon! Sandali, wag ka muna malis. Tell me what you mean. Ano na naman kaya ang binabalak ng anak ko labang kay Nika? Tatawagan ko si Sandra. Kailangang maiparating ko at sinabi ni Alona. Yun ang sinabi ng tito mo nang tumawag siya kanina. Wala ka, besh. Naiwan ko kasi yung isa kong sipi eh. Yan pala ang tinawagan ni Tito. Ano naman daw ang planong gawin ng maldita? Ay, tinanong ko rin yan. Pero hindi niya alam eh. Pero nagbilin siya na bantayan daw nating mabuti si Nika. Para wag daw makalapit si Alona. Kailangan makausap ko ng masinsinan si Alona. Bakit? Hindi naman siya makikinig kahit pigilan mo. Iba ngayon, Basi. May mahalaga siyang dapat malaman. Ha? Ano yun? Pwede ba ako muna makaalam? Oh, may tumatawag sa cellphone mo. Ay, oo nga. Oh, si Tiyo Ambo. Sino yun? Ang tiyo kong nasa probinsya. Siya ang dahilan kaya ako nakilala si Nanika. Wait lang, besh ha. Sasagutin ko siya.
Mamaya ko na nga lang itutuloy ang pag-memorize ng script ko. Hindi ko naman ito maintindihan dahil ang pumapasok sa isip ko ang sinabi ni Sir Narciso nung magkita kami. Hindi raw ako dapat tumigil sa panuyo kay Nika kahit galit sa akin. Sa bakit tama siya dahil kapag tumigil ako, baka makalimutan ako ng mahal ko. Baka mahulog ang loob niya kay Amador. At yun ang ayokong mangyari. Nandito na ako sa studio kung saan may rehearsal ang pangit na si Nika. Mag-observe lang ako para malaman ko kung ang papalapit dito na naglalakad si Lucinda. Isa pang babaeng ito nagkagantihan ko. Umanda ka sa akin ngayon, Lucinda. At narito rin pala ang kaibigan kong traidor. Alona? Balikan natin ang kasaysayan ni Veronica. Nasaan ang kaligayahan? Dito sa ating dulang, mga ginintuang kasaysayan. What are you doing here, traitor? Ikaw ang dapat tawagin na traitor dahil sa ginawa mo kay Nika. Oo. Ikaw na palang tagapagtanggol niya ngayon, ha? Kaya ka ba nandito? Para dalawin siya? Yes? Siya na pala ang BFF mo ngayon. At siguro, pinagbili mo na rin ako sa babaeng yon. Aray! Sabihin mo! Sabihin mo! Ano ang dinadal mo sa kanya? Sabi ng bitiwan mong buko eh! Aray! Ulam niyo ako! Ulam mo! Alam niya nang gagawin ko sa'yo! Sige, pag lumapit ka pa sa akin, sisirain ko sa kalmot niya mukha mo! Besh! Teka! Besh! Ano ka pa ba? Bakit ba? Bakit pa, Bestie? Nagulat naman ako sa iyo. Sorry, Besh. May nasaga kasi akong chika. At nagmarites ka na naman pala. Ano naman yon? Nag-away sa TBC studio kanina. Sina Lucinda at Alona. Ha? Bakit sila naroon? Si Lucinda, malamang, para dalawin si Nika. Pero si malditang Alona, ewan. Bestie, hindi kaya iyon ang sinabi sa iyo ni Tito? Baka nga, Besh. Buti na lang pala, hindi natuloy ang rehearsal ni Nika kanina. Dapat talaga makakausap ko na siya para mapigil kung ano man ang masama niyang balak kay Nika. Tama. Pero, ano ba talaga sasabihin mo sa kanya? Share mo naman sa akin. Okay, sige. Sasabihin ko sa iyo. Pero mag-promise ka, ha? Hindi mo muna ito sasabihin kay Nika. Ano ho? Nakipag-away si Alona sa dati niyang kaibigan? Iyon ang narinig kong pinag-uusapan ni Ludi at Sandra. Ay, ang babae yun talaga, oo. Walang pangingimi. Kahit saan lugar siya,
Parang hindi artista. Ay, sa bagay. Alam mo ba, sa ibang bansa nga yung mga politiko nagsusuntukan habang nasa sesyon nila. Kaya hindi ako magugulat dyan. Isa pa, talaga namang masama ang ugali niyang si Alona. Pero nung teenager naman siya, hindi naman siya ganun. Unti-unting nagbago. Mula nung mawala ang... Mula nung ano manang. Pero sa pagkakaalam ko, matigas ang ulo niya at mapusok. Kaya siya nagkaganon. Oh. Pero mas naging malala siya matapos ang pangyayaring yun. Kaya talagang dapat nang malaman niya ang katotohanan. Baka sakaling magbago siya. Balikan natin ang kasaysayan ni Veronica. Nasaan ang kaligayahan? Dito sa ating dulang, mga ginintuang kasaysayan. Ano na naman ba ang ginawa mo, Alona? Daddy, bakit na naman ba? Tumawag sa akin ang kaibigan kong talent manager din. Nakipag-away ka raw sa TVC studio. Oh gosh, it's not a big deal. Sinusida lang yon. Kahit na, mali ka pa rin. And what is right? Ang pagka-traidor niya sa akin? Ang pakikipaglapit niya sa away ko si Nika? Alona, Ay, kulang pa nga yung sabunot na ginawa ko sa kanya eh. Naitulak lang niya ako. Ayan tuloy, nagasgasan ako. oh, you see, ikaw rin ang mas nasaktan sa ginawa mo. Someday, makakaganti rin ako sa kanya. Ay, grabe, Nika. Besh, ang daming food dito sa rehearsal ngayon. Marami na namang ipinadala si Amador. Ay, di lang siya nagbigay ng food, Besh. Sino pa po, Tita Ludi? Kuwan eh. May pinatid ding food si Rister. Hindi na siya dapat nag-aksaya ng pera. Hindi ko naman kakainin na ipinadala niya. I'm sorry, Daddy. Please, don't do this to me. Shut up! You deserve this. Napakatigas ang ulo mo. Hindi na Masyado ka maulit. mapusok. Sorry, hindi na maulit. Umuli lang ako, may kulang dito sa rest house. Dito ka hanggang magtanda ka. No, Daddy! Don't leave me! Daddy! No! No! Panaginip. Napanaginipan ko nung ikulong ako ni Daddy noon sa rest house namin. Dahil nalaman niya na nakipag-date ako kay... Bakit ba napanaginipan ko yun? Narito na ako sa TVC studio. Bahala nang magalit si Nika sa akin. Pero lalapit ako sa kanya mamaya. Kahit sigawan pa niya ako. Ang dumating na sasakyan, hindi ako maaaring magkamali. Sasakyan yun ni Amador. Narito din siya. Ano ang mangyayari sa tagpong yon? Si Alona
Ano ang katotohanan dapat niyang malaman? Mga nagsiganap, Rosana Villegas, Bobby Cruz, Susan Robles, Lionel Benjamin, Maynard Landicho Jr., Jenaline de la Cruz, James Cuaton, at Chiquita Amor sa papel na Veronica. Sound effects, Jerry Mucha. Technical supervision, Eric Lucero at Bong Muyar. Musical director, Boboy Salonga. Ito ay mula sa panulat ni Telma Corporal Alcantara at sa direksyon, Phil Cruz. Veronica, nasaan ang kaligayahan? Dito sa mga ginintuang kasaysayan. At ngayon, narito ang tampok na kasaysayan ng buhay ni Veronica. Nasaan ang kaligayahan? Dito sa ating dulang, mga ginintuang kasaysayan. Siguradong marami ang matutuwa at may impress sa mga dala ko ngayon para kinika. Iyan naman talaga ang gusto kong magyari para mas mapansin niya ako. Si Tito Narciso, wala siyang ibubuga sa akin. Pupuntahan ko na si Nika. Amador, Oh. sandali. Royster, ikaw? Totoo nga palang lahat ang nabalitaan ko. Nanliligaw ka uli kay Nika. Bakit? Ano bang masama? Hindi ko naman siya niloko. Hindi ko sinaktan ang kalooban niya. Hindi ko niloko si Nika. Tapat ako sa kanya. Oo. Kaya pala natukso ka kaya Lona. Walang nangyari sa amin. Tulog ako. Ang sabihin mo, nakatulog ka matapos yon. Kasi nga napagod ka. Patulan mo ba naman si Alona? Eh matindi ang babaeng yun. Sabing walang nangyari sa amin. Walang iya ka? Sinuntok mo ako? Pinalit mo ako eh. Pinilit mo akong gawin yun. Ganoon, akala mo ikaw lang ang marunong sumuntok? Are you tired, Nika? Okay lang po ako, tita. Masaya naman po. Kahit medyo pagod. Ang galing mo na rin sumaya. Wala mo ba yun? Salamat po. Bes! Nika! Naku, mga girls! Tita Ludi, bakit po? Bakit natatarantakan dumating dito, Bestie? Gutom ka na? Let's go, kumain na tayo, Nika. Wait, hindi pwede! Why? Nasira ba ang mga food? Hindi! Pero pag hindi na kayo umawat, naku, baka may masirang mukha! Ano po bang ibig niyo sabihin, tita? Ang dami pa kasing drama nitong si Bessie eh. Tell mo na! Sina Amador at Racer, nagbuwag-bugan sa labas! Kakasuhan ko ang lalaking yun. Ano? Pero nasaktan mo rin siya, Amador. Totoo. Pero siya ang unang nanuntok sa akin. At may ebidensya ako. Amador, hindi ba maaring pag-usapan niyo na lang ito? Sana huwag niyo nang pahabain para hindi na tayo pag-usapan ng mga tao. Tama si Nika. Bukod sa pare-pareho na tayong mawawalan ng problema, masahanga pa sa'yo mga tao dahil nagpatawad ka. Nika, salamat. Dinalaw mo ko. Talaga nga palang mas marami ka pang pasa. Tinulungan siya ng driver niya na gulpihin ako eh. Ano? Totoo yun. May mga ebidensya ako. Sinabi ko sa kanya na huwag ka ng kasuhan para hindi na tayo pag-usapan pa ng mga tao. Pumayag naman siya. Pero gusto niya humingi ka ng tawad sa kanya. Ano? Hindi, Nika.
Raster. Hindi ko magagawang humingi ng tawad sa taong umaagaw sa babaeng mahal ko. Lalabanan ko na lang siya. Bahala na kung makulong ako. Balikan natin ang kasaysayan ni Veronica. Nasaan ang kaligayahan? Dito sa ating dulang, mga ginintuang kasaysayan. Hindi dapat pinatulan ni Reister sa Amador. Sinira niya sarili niya sa paningin ng kanyang mga tagahanga. Nadala siya ng selo sa aling Caridad. Sabi ko po kay Raster, gusto ni Amador na humingi siya ng tawad. Public apology. Pumayag ba siya? Hindi po, inay. Hindi raw siya maaaring humingi ng tawad sa taong gustong umagaw sa babaeng mahal niya. Umiiyak ka. Ibig lang sabihin, mahal mo pa rin si Lester. Tama ba ang tita Sandra mo, anak? Pinipilit ko po siya makalimutan ni Nay. Tita. Pero, nahihirapan pa rin po ako. Wala naman po kasi akong ayaw sa ugali niya. Maayos po ang relasyon namin. Sinira lang ni Alona. Anong plano mo ngayon? Tatanggapin mo ba siya uli? Makikipagbalikan ka na sa kanya? Hindi po, inay. Pero, ayoko pong makulong si Raster. Gusto ko pong makiusap kay Amador na patawarin na lamang siya nang walang hinihinging kondisyon. Oh, Lucinda! Wala ka bang shooting ngayon? Wala. Tomorrow pa. Oo, patuloy mo muna ako. Ay, oo nga pala. Sorry. Halika. Pasok. Oy, balitang-balita nangyari sa TBC studio nung makalawa. Ay, oo nga eh. Pareho nagdalo ng food sa rehearsal ni Nika, sina Racer at Amador. Nakita sila doon. At ayun, nag-umbagan na. Itong si Amador, feeling bagets din kung makipagbugbugan. And according to my source, tinulungan daw si Amador ng driver niya. Kaya mas nabugbog si Raster. Actually, nakita ko rin yun. Pero nang lumapit na ako, tumigil na yung driver niya. Pero nagulpi na si Raster. Chuck, nasasamantalahin ni Amador ang pagkakataong yun. Para idiin si Raster. Nang tuluyan na siyang mawala kay Nika. Kahit naman mawala si Raster, feeling ko, hindi pa rin tatanggapin ni Nika si Amador. Mabuti nga kay Amador. Nabugbog siya. He deserves it. Dahil manloloko siya. Babaero. Magdidemanda raw si Amador. Kahit mga mas malaki naging pinsala ni Raster. Okay lang din yun kay Raster. Para lalo silang masira ni Nika. Anak, umamin ka nga. Talaga bang may nangyari sa inyo? Talaga bang ginalaw ka na ni Raster? Sinagot ko na yan sa lahat ng mga interview ko. Ano bang gusto mong sabihin, Dad? Ang totoo. Anak, maawa ka naman sa mga buhay na sinisira at ginugulo mo. Wow! Kung magsalita ka naman, Dad, para naman ang sama akong artista. Ayun lang isang celebrity na kilala natin eh. Ibang tinuro niyang ama ng dinadala niya. Kaya nawala ng career yung lalaki. Alona. Pero ako,
Di ko ginawa yon. Paninindigan ko yon. Itigil na natin ang usapang ito. Binabalikan mo na naman ang nakaraan. Balikan natin ang kasaysayan ni Veronica. Nasaan ang kaligayahan? Dito sa ating dulang, mga ginintuang kasaysayan. Magulo ng buhay ni Nika. Yun talaga gusto ko. Ang masira ang buhay niya. Dahil kinalaban niya ako. At sisirain ko rin ang buhay ng lahat ng kakampi sa kanya. Like Amador. Walang hiya siya. Papalitan din lang ako. Doon pa sa kinasusuklaman ko. Ha! I hate him! I hate you, Amador! I hate you! Pero may araw ka rin. Ha? Alas mo lang. Pag nanood ka ng concert ni Nika. Alas mo lang. Besh, sino ba yan tinatawagan mo? Kanina ka pa dyan na. Si Alana, Huh? Oh my God. Sasabihin mo na sa kanya? dapat. Huh? Para matigil ang kaguluhan nangyayari. At mangyayari pa. Kaya lang, hindi ko makontak ang cellphone niya. Baka iba na naman ang number niya. Pero, ano kaya magiging reaksyon niya? Maniwala kaya siya sa iyo? Maniwala man siya o hindi, kailangan pa rin malaman niya ang katotohanan. Oh, nasorpresa ako sa pagdalaw mo sa akin dito sa bahay ko, Nika. Ngayon mo lang ito ginawa, mula na makilala kita. Kasama ko sina Tita Ludi at Tita Sandra. Oh. Nasa labas sila. Ganun ba? Sasabihin ko sa katulong ko na patuloyin na sila. Magpapahanda ako ng pagkain para sa atin. May gusto akong sabihin sa'yo, kaya ako naparito, Amador. Okay. Tell me. At hindi ka magdadalawang salita sa akin. Alam mo naman ang totoo, hindi ba? Mahal na mahal pa rin kita. Pwede kayang huwag mo nang kasuhan si Reister. Oh? Huwag mo na siyang ipakulong. Nika, sinaktan niya ako. Siya naman ang mas nabugbog. Kaya sana, kung talagang mahal mo ko, pagbigyan mo ang pakiusap ko. Huwag na natin pang pahabain ang gulong ito. Nahihirapan ako. At ayoko makaapekto ito sa concert ko. Nika, Please, Amador. Pagbigyan mo na ako. Pumayag kaya si Amador. Ano naman ang balak ni Alona sa concert ni Nika? Mga nagsiganap, Rosana Villegas, Bobby Cruz, Susan Robles, Lionel Benjamin, Maynard Landicho Jr., Jenaline de la Cruz, James Cuaton, at Chiquita Amor sa papel na Veronica.
Sound effects, Jerry Mucha. Technical supervision, Eric Lucero at Bong Muyar. Musical director, Boboy Salonga. Ito ay mula sa panulat ni Telma Corporal Alcantara. At sa direksyon, Phil Cruz. Veronica, nasaan ang kaligayahan? Dito sa mga ginintuang kasaysayan. Uy, Besh. Mukhang nega nangyari sa pag-uusap ni Nika at Amador. Yan din ang feeling ko, Betty. Kasi, sandali lang sila nag-usap. Umalis din kagad tayo doon. At bukod doon, tahimik at malungkot na pumasok si Nika sa room niya nung dumating tayo dito. Ano kayang sinabi ni Amador sa kanya? Ask mo kaya siya? Yun talaga ang gagawin ko. Pero later na lang. Hayaan ko muna siyang makapag-rest. Ay, kawawa naman si Nika, baby. Sana wag namang makaapekto sa concert niya. Ang problema nila ni Raster. Tama. Sayang kung masisira yun. 2 nights pa naman. At kahit yung pangalawang gabi, sold out na din ang ticket. Ay, aalis na ako dahil naghihintay na yung kausap ko. Sigurado naman ako matututo agad dahil matalino ako. Masisimulan ko na rin ang plano ko. Saan ka pupunta, Lona? Oh, Dad, sa kaibigan ko. Totoo ba yan? Well, kung ayaw mo maniwala, bahala ka. Alis na ako. Duda ako sa lakad ni Alona. Kanina, nakita ko siyang tumatawang mag-isa. Kinakabahan ako. Baka kung ano na naman ang gawin niya. Mabuti pa, sundan ko siya. Sinikap kong tulungan siya. Pero wala rin ako nagawa. Nika, anak. Bakit ka umiiyak? Naaawa lang ako kay Raster, Nay. At pa nangyari sa pagpunta niyo kay Amador? Hindi po siya pumayag sa pakiusap ko. Napatawarin nilang si Raster nang walang kondisyon. Dapat daw, humingi ng tawad sa kanya si Raster. O kaya, Bakit hindi mo ituloy? patatawarin daw po niya si Raster kung tatanggapin ko ang pag-ibig niya. Ano? Ay, loko-loko pala siya eh. Hindi ko na po alam kung paano patutulungan ngayon si Raster. Huwag mo pakaisipin yun, anak. Kaya ni na Raster na kumuha ng abogado upang magtanggol sa kanya. Ang gawin mo, ituon mo ang pansin mo sa nalalapit mong concert. Iyon ay kung mahalaga pa rin sa iyo ang iyong karir. Caridad, kumain na ba si Nika? Hindi pa pumanang eh. Wala pa raw siyang gana. Ay, sabi ni Ludi, hindi raw kumain ng kahit ano si Nika sa rehearsal niya. At hanggang ngayon, hindi pa rin siya kumakain. Ay, siguro dahil yun sa kanyang mga problema. Nag-aalala ho ako at aawa ako sa kanya. Nahihirapan siya sa mga nangyayari. Hindi niya alam higit na masakit at mabigat ang nakatakda niyang harapin. At kinatatakutan ko ang pagdating ng panahong yun. Dahil makakasuklaman ako ni Nika. Caridad, huwag kang umiyak. Tingin ko naman hindi mangyayari yun. Dahil mabait na bata si Nika. Pero sana wag mo nang patagalin pa ang lahat.
Bala ko nga po sabihin kay Sandra na magtapat na kami pagkatapos ang concert ni Nika. Balikan natin ang kasaysayan ni Veronica. Nasaan ang kaligayahan? Dito sa Tindulang, mga ginintuang kasaysayan. Loko-loko talaga si Amador kay Nika, ha? Siguro nga, Pero malas niya. Kasi, dahil hindi niya pinabigyan ng request ni Nika Baby, nawalan siya ng malaking pogi points tuloy. Oo nga. kanina nga na magpadala ng food si Amador. Pinabalik ko eh. Oo. Ha? Bakit? Utos ba yun ni Nika? Yes. Ayaw ni Nika na lumabas na nasa panig siya ni Amador. Kaya, didistansya na siya uli sa lalaking yon. Pero in fairness, ang daming biniling ticket ni Amador sa concert ni Nika. Tama. Yun ang nakarating sa akin balita. Gano'n naman siya eh. Kahit kay Alona, hindi pa. Sa bagay. Ang BFF mo, kumusta naman, Lucinda? Kung si Alon ang tinutukoy mo, excuse me, hindi ko na siya BFF ngayon, no? Wala pa nang sampalin niya ako. Dahil sa pagtanggap ko sa project na tinanggihan niya. Kaya wala na akong pakialam sa babaeng yun. Nakakaloka. Ang sabi ni Tito Narciso, may binabalak na naman si Alona laban kay Nika. Ay, si Alona talaga. Hindi na yata magbabago. Buti nga ang daddy niya nagbago na. Kaya nga natutuwa ako eh. Pero oy, ingatan niyo si Nika. Para wag magawa ni Alona ang balak niya. Mahirap na. Hindi natin alam kung ano yun. Sayang. Nahalata ni Alona na sinusundan ko siya. Yun ang dahilan kaya agad siyang bumalik sa bahay. Wala naman siyang pinuntahan. Hindi siya bumaba ng kotse. Basta bumalik na lang sa bahay. Kaya tiyak na napansin niya ang pagsunod ko. Hindi bale. Next time, magiging maingat ako sa pagsubaybay sa kanya. Kailangang malaman ko ang balak ng aking anak. Nasa loob na ng kwarto niyo si Daddy. Buti na lang napansin ko agad na sinusundan niya ako. Kung hindi, malamang booking ako. Kaya kailangan, mas maging maingat ako. Walang dapat makaalam ng binabala kong gawin. Dahil ayokong mabigo. Ito namang si Daddy. Lalo akong nagagalit sa ginagawa niya sa akin. Siguro, pag nalaman niyang bala ko, sasabihin niya kina Sandra. Ay, naku, Daddy. Lalo lang ako nag-aalala. Lalo na pag naaalala ko yung mga sama ng loob ko sa'yo dahil sa ginagawa mo. Hanggang ngayon, na pinakikialaman mo pa rin ako. Nagdamdam si Nika sa akin. Yun ang dahilan. Kaya ayaw niyang tanggapin ang mga pinapadala kong pagkain. Oh, Nika. Bakit mo ba ako sinasaktan ng ganito? Ano bang meron ng racer na yun na wala ako? Gwapo rin naman ako. Mas mayaman ako sa lalaking yun.
Oh, hindi. Hindi ako susuko sa panliligaw sa'yo. Lalo na ngayong wala kang boyfriend. Pasasaan ba't mamahalin mo rin ako? Balikan natin ang kasaysayan ni Veronica. Nasaan ang kaligayahan? Dito sa ating dulang, mga ginintuang kasaysayan. Oh, thank you very much, Rayster. Nagpaunla ka na ma-interview ko dito sa aking program. Nagpapasalamat din po ako, Tita Georgia. Dahil dito, makakapagsalita po ako. Okay, huwag na natin patagalin pa. Totoo bang nag-away kayo ni Amador sa studio na kung saan may rehearsal si Nika? Nakakayaman sa mga fans, pero aaminin ko po ang totoo. Opo, Nagselos ka raw? kahit naman po artista ako, tao pa rin ako na nagmamahal at nasasaktan. At sa pagkakataong yun, aaminin ko na tinalo ko ng nararamdaman ko. Sana maunawaan ako at mapagpasensyahan ng mga fans. Eh, paano yan? Dalawang commercial na dapat ay sa'yo ang umatras dahil sa pangyayaring yun. Wala po akong magagawa, kundi tanggapin na lang ang bunga ng ginawa ko. Napanood ko ang interview ni Georgia kay Rayster. Sobrang lungkot niya. Napanood ko rin yun, Aling Kalidad. At naawa po kayo sa kanya, Nay? Tita? Ako, oo. Pero hindi kita pakikilaman sa pasya mo tungkol sa inyong dalawa. Ako man, anak. Pero sana, dumating din ang panahon na maghilom din ang sugat sa puso mo. Sa makalawa na po ang concert ko. Gusto ko, yun lang ang isipin ko. Very good, Nika. Okay yan. At ilapit mo sa Diyos na sana maging successful ang tunay concert mo. Congrats, Nika baby! Successful ang first night ng concert mo! Oo nga, Nika. Tuwang-tuwang lahat ng nanood. Ang galing mo. Congratulations! Binabati kita, anak. Salamat po sa inyong lahat. Why are you crying? Ito naman, tears of joy yan. Sorry. Opo. At masaya rin ako dahil walang Alona na nakapanggulo sa concert ko. At talagang hindi kanya malalapitan. Marami yata kaming sasabunod sa kanya. At Bongga. po ang huling gabi ng concert ko, lalo ko pong pagbubutihin yun. Tama yan, anak. At naniniwala ako, magtatagumpay uli ang ikalawang gabi na iyong concert. Maging matagumpay nga kaya ang ikalawang gabing concert ni Nika. Mga nagsiganap, Rosana Villegas, Bobby Cruz, Susan Robles, Lionel Benjamin, Maynard Landicho Jr., Jenaline de la Cruz, James Cuaton, at Chiquita Amor sa papel na Veronica. Sound effects, Jerry Mucha. Technical supervision, Eric Lucero at Bong Muyar. Musical director, Boboy Salonga. Ito ay mula sa panulat ni Telma Corporal Alcantara. At sa direksyon, Phil Cruz. Veronica. Nasaan ang kaligayahan? Dito sa
mga ginintuang kasaysayan. Ngayon na. Ngayon na ang pinakahihintay kong gabi. Ngayon na. Magagamit ko na sa wakas ang natutuhan ko. Ano na? Alis ako. At saan ka naman pupunta ngayon, Daddy? Sa concert ni Nika? Hindi. May ka-meeting akong kaibigan. May pag-uusapan kaming business. Talaga? Ha? Wala. Hindi kayo manonood ng concert niya? Gusto ko sanang manood, pero wala na ako nabiling ticket. Mabuti na rin, dahil nga may aasikasuhin ako negosyo. Sige, iwan mo na kita. Okay. Tama lang na umalis ka na, Daddy. Para makapaghanda na ako. At buti na rin na wala ka sa concert ni Nika. Hindi mo makikita ang paniningil ko sa kanya. Are you ready, Nika? Kinakabahan po ako, Tita Sandra. Relax. Huwag kang kabahan. Nakaya mo na nga last night Mas kaya mo na yan ngayon. Ewan ko po ba, pero kinakabahan po talaga ako. Pero huwag kayong mag-alala. Hindi po ito makaka-apekto sa performance ko. Very good. Yan ang gusto ko sa'yo. Kahit minsan mula nang pasukin mo ang showbiz, hindi mo ko binigo. Dahil ito naman po talaga ang pangarap ko, tita. Yun nga lang, kahit halos abot kamay ko na po ang mga pangarap ko, may nananakit pa rin sa akin. Kaya po, hindi ako maging maligaya. Hayaan mo, magiging maligaya ka rin. Dahil after your concert, aayusin natin ang lahat. Ano pong ibig niyong sabihin, Tita Sandra? Saka mo na malalaman. Tayo na, para maaga tayo makarating doon nang makapagpahinga ka pa. Hindi alam ng aking anak. Palabas ko lang ang pag-alis ng bahay. At kinausap ko ang mga katulong namin para makiayon sa akin. Sa pagsubaybay ko kay Alona, hindi ko nalaman ang balak niya. Naitago niya ng gusto sa akin. At may kutob ako na malalaman ko rin ang balak niya pag umalis ako ng bahay. Sana malaman ko na kung ano yun para mabigyan babala ko sina Sandra. Oy, Nay, aalis ako, ha? Nagulat ka? Bakit? Mukha akong lalaki sa eyes ko, no? O, sige na, Inday. Gusto mo na yung game? Si Alona, nag-ayos sa lalaki. Bakit ka ginawa yun? Tamang-tama ang pwesto ko dito sa balcony. Magagawa ko pa ni Nika ang plano ko. Hindi alam ng lahat na ako si Alona Madrigal. Kala nila, lalaki ako na tagahanga ng pangit na si Nika. Katapusan mo na ngayon, Nika. And now, friends, it's my pleasure to introduce to you the star of the night, the new concert queen, Miss Nika Marquez.
kilala ng bruha. Ngayon, ilalabas ko na ang dalak ko. Tapos ka na, Nika! Balikan natin ang kasaysayan ni Veronica. Nasaan ang kaligayahan? Dito sa ating dulang, mga ginintuang kasaysayan. Oh my God! Sino gumawa nito sa kapatid ko? Nika! Kailangan madala sa kagad sa ospital! Ay, mga siya! Bumagsak! Kailangan makaalis na ako dito! Maalis na ako! Dito! Ang mga tao, nagmamadali! Ano kaya? Tinatama nila ako! Mahuhulog ako sa hagdan! Yes ko! Alam ko! Nika! Huwag mo akong iiwanan na! Hindi ko kaya! Hindi mawawala si Nika. Hindi tayo iiwan ang pamangkin ko! Dalawang tama niya, Sandra. Sino ang gumawa nito sa anak ko? Sino? Mamayanahan po kayo, Alinchari. Wala ko iinahon! Pero nasa pangalit si Nika! Ito, Sandra! Balikalidad! Ano po nangyari? Kukusta na si Nika? Anak ko! Ano po lagay niya? Ginagamot na siya ng mga doktor, Esther. May nakakilala po ba sa bumalik sa kanya? Ewan ko, hindi ko alam. Dinala namin kasi agad dito si Nika sa ospital. Iniwan na namin ang mga may kapangyarihan doon. Isa lang pong pinaghihinala kung makakagawa ng ganito kay Nika. Si Alona. Diyos ko! Hindi dapat! Hindi! Paging Dr. Rosario, please proceed to the emergency room. Bakit po ginawa yun? Ngayon makaligtas ka man sa kamatayan. Sigurado makukulong ka. Lalo na kung napatay mo si Nika. Tito Narciso. Sandra, salamat at pinuntahan mo ako dito. Nagulat ako nang matanggap kong tawag niyo. At sabihin niyong narito rin kayo sa ospital. Bakit kayo narito dito? Si Alona, siya ang nakakonfine dito. Na paano siya? Sandra, si Alona bumaril kay Nika. Oh my God! Pero nahulog siya sa hagdan dahil naitulong siya ng mga taong gustong makalabas. Tito, hindi dapat ginawa niya. Alona yun! Labis ang inggit niya at pagka-insecure kay Nika. At yun ang nagtulak sa kanya na gawa ng masasamang bagay si Nika. Tito, si Nika, siya po ang... Ano, Sandra? Si Baby Veronica, ang anak ni Alona. Balikan natin ang kasaysayan ni Veronica. Nasaan ang kaligayahan? Dito sa ating dulang, mga ginintuang kasaysayan. Oh, Diyos ko! Yan po ang totoo. Bakit ngayon mo lang sinabi, Sandra? Bakit?
Bakit? Kailan ko lang din nalaman ang lahat kay Aling Caridad. Caridad? Patawarin po ninyo ko, Sir Narciso. Nag-alala ko para sa kaligtasan ni Veronica. Kaya hindi ko agad na ipagtapat sa inyo lahat. Natakot din ako na baka magalit sa akin si Nika. Pag nalaman niyang hindi pala ako ang tunay niyang ina. Diyos ko! Napakasakit naman biro ito. Napakasakit! Oh, Rayster, umuwi ka muna sa inyo. Kami na lang bahala dito sa ospital. Ayoko po, tita. Gusto kong bantayan ang mahal ko. Pero baka mapagod ka na. Kaya ko po. Baka matagalan pa ang mga doktor sa paggamot sa kanya. Maghihintay po ako. Hindi rin ako mapapalagay sa bahay kung uuwi ako. Dahil sinikang maiisip ko. Mahal mo talaga siya. Mahal na mahal ko po, Tita Sandra. Si Alona lang kasi sinira ang aming relasyon. Ipinagtapat ko na sa'yo ang kaugnayan ni Alona kay Nika. Kaya nga po sobra akong nalulungkot at nalulumo. Dahil ang babaeng sumira sa mahal ko, ang nagtangkang pumatay sa kanya, ay ang sarili pala niyang ina. Ay nako, iniisip nga namin kung paano ito matatanggap ni Nika. Amador, narito ka rin pala. Oo, Kumusta si Nika? ginagabot pa siya ng mga doktor. Pagsabi, 2 raw ang tama niya. Nasa concert ka ba nang mangyari yun? Oo, pero hindi ko nakita ang bumaril sa kanya. Ay, naku. Nakausap mo na ba si Sandra? Hindi pa. Sumunod lamang ako sa kanila dito. Oh my God. Sana mali ang hinala ko. Sinalang ano? Si Alona, na siyang may kagagawa nito. Ano? Malaki ang galit niya kay Nika. Alam mo yan. Marami na siyang ginawa upang sirain si Nika. Para hindi na siya mag-artista pa. At nitong huli, nalaman ko na nagbanta siya. Kaya maaaring pakana niya ito. Makaligtas nga kaya sa kamatayan sina Nika at Alona, paano nila tatanggapin ang masakit na katotohanan ng kanilang malalaman. Mga nagsiganap: Rosana Villegas, Bobby Cruz, Susan Robles, Lionel Benjamin, Maynard Landicho Jr., Jenaline de la Cruz, James Cuaton, at Chiquita Amor sa papel na Veronica. Sound effects: Jerry Mucha. Technical supervision: Eric Lucero at Bong Muyar. Musical director: Boboy Salonga. Ito ay mula sa panulat ni Telma Corporal Alcantara at sa direksyon Phil Cruz. Veronica, nasaan ang kaligayahan? Dito sa mga ginintuang kasaysayan.